Hello class! Magandang umaga. Ako nga pala si Binibining Welvy May Abilion, ang magiging guro ninyo ngayong araw. At kaya't dahil ang ating silid paaralan ay siyang ating pangalawang tahanan, kaya kagaya lamang din ng ating tahanan ay mayroon tayong mga tuntunin na dapat sundin at ito ang mga sumusunod. Una, makinig ng mabuti sa guro. Pangalawa, itaas ang kanang kamay kung gustong sumagot. At ang pangatlo naman ay makilahok sa mga gawain. Lubos kong inaasahan na inyong sundin ang ating mga tuntunin nang sa ganon ay magkaroon tayo ng matiwasay at komportable na pagkatuto ngayong araw. At dahil doon ay magpapatuloy na tayo ngayon sa ating magiging talakayan. Ang ating magiging talakayan ngayong umaga ay ang kahulugan at ang mga halimbawa ng korido. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng korido? Ang korido ay isang uri ng tulang pasalaysay na karaniwang may timang tungkol sa pakikipagsapalaran, pag-ibig at kabayanihan. Ito rin ay kadalasang tula na patungkol sa buhay ng prinsesa at prinsipe. Ngayon na alam nyo na ang kahulugan ng korido, ay nais ko namang malaman at maintindihan ninyo kung ano ang mga katangian ng korido. Kaya ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang mga katangian ng korido. Ang mga katangian ng korido ay ang mga sumusunod. Una ay ang pasalaysay na anyo. Pangalawa ay ang layunin. Pangatlo ay ang maigsi at malalim na saloobin. Pang-apat ay ang tugma at sukat. Pang-lima ay ang tema. Pang-anim ay ang mga tauhan. Pang-pito ay dialogo. Pang-walo ay kasaysayan at kultura. At ang panghuli naman ay ang estilo at paggamit ng wika. Pasalaysay na anyo. Isa sa mga pangunahing katangian ng korido ay ang pagiging isang tulang pasalaysay. Ito ay nagkukwento ng mga istorya at pangyayari na may kasamang mga tauhan, lugar at pangyayari. Layunin. Ang korido ay isang anyo ng panitikan na naglalaman ng mensahe o aral na nais iparating sa mga mambabasa. Karaniwang mayroon itong moral na aral o pagpapahalaga sa buhay. Maigsi at malalim na saloobin. Bagamat maikli lamang ang istruktura ng korido, may malalim na saloobin at damdamin ang mga linyang ito. Ipinapahayag ng mga saknong ang emosyon at nararamdaman ng mga tauhan sa kwento. Tugma at sukat. Karaniwang may tugma at sukat ang mga linya ng korido na nagbibigay ritmo at musikalidad sa pagbigkas nito. Ito'y nagbibigay lambot at kagandahan sa pagsasalaysay ng kwento. Tema. Ang korido ay may iba't ibang tema tulad ng pag-ibig, pakikipagsapalaran, kabayanihan at relihiyon. Ito'y nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng buhay at kultura ng mga Pilipino. Mga tauhan. Sa korido, karaniwang mayroon itong mga tauhang may iba't ibang papel tulad ng bida, kontrabida, tagapagligtas at iba pa. Ang bawat tauhan ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng kwento. Dialogo. Madalas ring mayroong mga dialogo ang mga tauhan sa korido upang ipakita ang kanilang nararamdaman at magkaroon ng interaksyon sa kwento. Ito'y nagbibigay kulay at buhay sa kwento. Kasaysayan at kultura. Ang korido ay naglalaman ng mga elemento ng kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Ito ay nagpapakita ng pamumuhay, paniniwala at mga tradisyon ng sinaunang lipunan. Estilo at paggamit ng wika. May kakaibang estilo at paggamit ng wika ang mga korido, kung saan karaniwang ginagamit ang malalim at makahulugang salita. Ito'y nagpapalalim sa dating at emosyon ng mga awit.
Sa kabuuan, ang kurido ay isang mahalagang bahagi ng panitikang Pilipino na nagpapakita ng kagandahan ng wika, kultura at pagpapahalaga ng mga Pilipino sa mga kwento ng kabayanihan at pag-ibig. Ipinapakita nito ang husay ng mga manunulat sa paghabi ng mga kwento na patuloy na nagbibigay inspirasyon at aral sa mga mambabasa. Kung kayong natutunan sa ating nagiging talakayan ngayong umaga na patungkol sa kahulugan at katangian ng kurido. Nang sa ganun ay magagamit nyo ito kapag kayo ay gagawa ng tula. Kaya hanggang dito na lang, muli ito ang inyong naging guro, Binibining Welve May Abilion, nagpapaalam at sinasabing magandang araw.